1 Corinthians 14:40. Maganda nung pag-usapan natin. Commit to decency and orderliness. Yan. Pag-uusapan natin yung kaayusan. Na-explain ko po sa inyo yan ano ang meaning ng decency at saka yung tinatawag na orderliness. Okay, nandiyan na kayo sa talatang yan. Amen. Muli, magandang umaga sa ating maganda sana kung yung mga naka-Google Meet ay nakabukas yung kanilang tingnan nyo si Sister Emilia, nakabukas yung kanyang camera. Ayan. Kasi sayang, nag-Google Meet ka, nakasarado ka naman. Para saan? Okay, magandang umaga sa inyo. Sino yung mga nandun? Si Brother Awingan, si Brad David. Ayan, nasa hospital si Brad David. Patuloy natin panalangin. Si Sister Geraldine, tama ba? Yung basa ko. At saka yung isa? Siyempre, Sister Emilia. Renante. Ayan. Pag-ibuksan nyo yung camera nyo. Pero nagkakakitaan tayo. Okay, nandiyan na ba kayo? Amen. Ay, basahin natin ito ng sabay-sabay. Everybody, read. Let all things be done decently and in order. Ulitin ko. Let all things be done decently and in order. Yan, alright. So pag-usapan natin, commit to decency. Amen? And orderliness. Yan. Maganda yung meron tayong commitment na mag-ayos. Di ba? Nakikinig tayo? Meron tayong commitment sa kaayusan kaysa naman sa kaguluhan. Malagay nyo, mga kapatid. Amen? Ayan. Anong gusto nyo? Kaguluhan or kaayusan? Come on. Sumagot kayo na malinaw. Anong mas gusto natin? Kaayusan or kaguluhan? Yung gambira. Kaguluhan. Pag ayaw nyo ng kaayusan. Di ba? Okay, tayo manalangin. Nagilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na pinagkaloob nyo po, binigay nyo po sa amin. And once again, oh God, please, bigyan nyo po ng malinaw na pangunawa ang bawat isa, and please give us the knowledge and understanding and the wisdom, oh God, to understand your words and receive your words, oh God. Again, forgive us our sins in Jesus' name. Amen. Sige, pwede nang po. Yan, maganda itong pag-uusapan natin. Na makikita nyo dito, mga kapatid, napakalaga yung sinabi ni Paul sa mga Kristiyano doon sa Korinto. Anong sabi niya sa kanila? Let all things be done decently and in order. Ayan. So, anong sinasabi diyan? Kinakailangan lahat ng bagay. Okay? Hindi sinasabi dito na may mga bagay. No. Kundi sinabi ni Paul dito, all things. Let all things. Lahat ng bagay. Okay? Ang sabi niya, na ito'y gawin sa disenteng bagay, kaayusan, at mailagay sa kaayusan. Amen? Now, unawaan natin yung mga salitang ito, itong mga words na ito. So the word decently, it means polite. It means moral. It means honesty or integrity. Decent, it means moral integrity, kindness, and goodwill, or modestly clothed. Ibig sabihin, nababalutan tayo ng tinatawag na modesty. Ibig sabihin, kaayusan. Free from immodesty or serenity na tinatawag, or fairly good, ethical, all right, honest, honorable, just, right-minded, and righteous. Sa Tagalog ay kaayusan, maayos, disente,
kainaman. Okay, nakikinig tayo? The word order, it means to put into order. It means to arrange, to appropriate, or desirable, or to organize. Yan, so i-organize mo na maigi yan, ayusin mo na maigi, i-arrange mo na maigi. Yan ang ibig sabihin ng order or orderliness. Lalagay mo sa maayos na kalalagyan. So, kung ating babalikan yung ating verse dito, sabi niya, let all things. Okay, nakuha nyo? Let all things. Hindi sinasabi dito na let some things, but let all things. Nakikinig? Ibig sabihin lahat ng bagay, lahat. Hindi mga ilan, kundi lahat. So, anong gagawin natin sa lahat ng bagay? Bidan. Kinakailangan gawin. Saan natin gagawin? Paano natin gagawin? Lahat ng bagay decently and in order. Amen? Decently. Kinakailangan gawin mong decente, gawin mong maayos. Ilagay mo sa kaayusan. Ilagay mo sa, i-arrange mo na maigi. I-organize mo na maigi. Para hindi mailagay sa kaguluhan ang isang bagay. That's why, let's go to verse number 33. Maganda tong verse 33 dito. Okay? Verse 33. Sige, buksan yung Bible nyo. Let's go to verse 33. The same chapter. 14:33. Ganda nito. Okay, nakita nyo na ba? Okay. Sundan nyo ako habang binabasa ko. Ano sabi ng Bible dito? For God is not the, come on, sundan nyo. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Now, makinig kayo. Don't forget that we are belong to the church of the saints. Amen? Miyembro tayo sa simbahang ito. Dito tayo umaattend, dito tayo kapamilya, nakikinig tayo. You belong to the family of PMABC. So, anong Diyos, anong klaseng Diyos meron tayo? Sino yung Diyos natin? Sabi ng Biblia dito, Diyos na hindi ito promotor or author o namumuno ng kaguluhan o pagkalito. Tama? I believe, mga kapatid, that our God in this church is the God of Apostle Paul, the God of Abraham. And who is He? He is not the God of, not the God which, the one who is the author of confusion, but of peace. Yung Diyos natin ay hindi siya Diyos ng kaguluhan. Hindi siya Diyos ng pagkalito. Nakikinig tayo? Hindi siya Diyos ng pagkalito, kundi siya yung Diyos ng kapayapaan. He is not the God of for God is not the author of confusion, but of peace. Okay, nakikinig tayo? Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na ang isang bagay mailagay natin sa tama, magawa nating maayos, mailagay natin sa kayusan, sapagat ang Diyos natin ay hindi siya Diyos ng pagkalito. Sumasang-ayon ba kayo? Ha? Huwag kayong mahiyang mag-amen. Pag sumasang-ayon kayo sa sinasabi ko, always shout amen. Amen? Ulitin ko yung sinasabi ko. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na yung Diyos natin na mula sa Bibliang ito ay hindi siya Diyos o author ng confusion? In fact, marami dito, lito kayo. Nakikinig kayo, mga kapatid? Marami mga confused dito, maaaring pumasok kayo dito, bago kayo pumasok dito, lito kayo. Confused kayo. Pero ngayon, mga kapatid, nandito tayo, tinuturuan tayo ngayon
ng kaayusan para hindi tayo confused. Tinuturuan tayo ng kalinisan, tinuturuan tayo ng kaayusan, tinuturuan tayo ng pagiging disente, tinuturuan tayo ng pagiging orderliness. Bakit? Sapagkat kung may Diyos tayo, meron tayong Diyos, meron tayong buhay na maayos na buhay. Hindi magulo yung buhay natin. Nakikinig? Alam nyo, pag magulo ang buhay natin, nagpapahayag yan na wala kang Diyos. Hindi mo alam kung anong uunahin mo, kaya nga tinan nyo ngayon. Alright. Unang-una na gagawin natin para ma-organize natin, ma-well-arrange natin, ma-well-organize natin lahat ng mga gagawin natin ay unang-una, kinakailangan mga kapatid, ikaw muna ay malinaw na ikaw ay nakay Kristo. You must put yourself in the Lord Jesus Christ. Because you cannot put yourself and do things, all things, na mailagay sa dissenting bagay, mga kapatid, mailagay sa maayos na kalalagyan, kung ikaw mismo, wala ka kay Kristo. Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? So, para magkaroon tayo, masunod natin yung sinasabi ng verse natin, mga kapatid, nang sabi niyan, let all things be done decently and in order. Now, number one, put yourself to the Lord Jesus Christ. Amen? Ilagay mo muna yung sarili mo sa Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin niyan? Kinakailangan tanggapin mo muna si Kristo sa puso mo as your Lord and personal Savior. Amen? At pag tinanggap mo na si Kristo, sino ngayon makapagsabi, Pastor, tinanggap mo na si Kristo? Raise your hands. Ayan, simpleng tanong, lito pa yung iba, di alam kung itataas ang kamay o hindi. Sandali muna, ibaba nyo muna kamay nyo. Sino sa inyo dito? Huwag kayong gaya-gaya. Alam nyo, mahirap yung gumagaya ka. Baka ang magaya mo, mali. Kinakailangan, mga kapatid, meron kang sariling kaisipan, meron kang sariling desisyon, meron kang sariling commitment, mga kapatid. So that if you commit something, hindi ka mahihiya at hindi ka nahihiya. Nakikinig kayo? Ulitin ko yung tanong ko. Sino sa inyo dito ngayon na malinaw na tinanggap nyo si Kristo as your Lord and Savior? Di ba? Kanina lito kayo, confused kayo, di ba? Sige, maupo kayo. Okay. Pangalawa, sino sa inyo dito, sa mga kalalakihan, na kayo talaga, buo yung isip nyo, buo yung puso nyo, malinaw talaga sa kaisipan ninyo, na kayo talaga ay tunay na lalaki. Yung iba nag-isip eh. Di ba? Ang tagal nyo magtaas ng kamay. Lalaki ba ako? Hindi. Lalaki o nasa gitna ako. Di ba? Ulitin ko yung tanong, baba. Sino sa inyo dito, sa mga kalalakihan, alam nyo talaga, buo yung loob nyo, yung isip nyo, yung puso nyo, tunay na lalaki ka talaga. Sigurado nyo, hindi kayo Sige. Sa mga babae naman, sino naman sa mga kababaihan na nagsasabi, Pastor, malinaw talaga sa isip ko, kahit nakapikit ako, babae talaga ako, tunay talaga ako. Taas. Hindi ako magtataas kasi hindi ako babae. Hindi pa naman ako confused. Di ba? Alright, thank you. Thank you. Kamuntik na ako makonfuse eh. Alright. Kaya makita niyo mga kapatid, kaya yung mga bakla, confused yan. Nakikinig kayo? Ulitin ko, yung mga bakla, confused yan. Yung mga tomboy, confused yan. Kaya kayo mga babae, huwag kayong magsasalalaki. Enjoy mo yung pagkababae mo. Amen? Kayo mga kababaihan, nagsisisi ba kayo na kayo babae? Nag-isip pa kayo eh. Mga kababaihan, nagsisisi ba kayo na ginawa kayo ng Diyos na babae? Hindi makasigaw na malakas, ano? Siguro nagsisisi kayo, ano? Sa mga kalalakihan, nagsisisi ba kayo na kayo lalaki? Huwag kayo magalit, kaya tinatanong ko lang naman kayo eh. Di ba? Yeah.
Kailanman hindi ako nagsisisi na lalaki. Amen? Garcia, nagsisisi ka ba? Amen. Pambira. Oh. Pag lalaki ka, then be a man. Come on, man. Pag lalaki ka, be a real man. Pag babae ka, be a real woman. Amen? Don't be confused. Amen? Oh, kaya kayo mga confused yun, mga kapatid. Kasalanan ko ba kung ganito ako ginawa ng Diyos? Sinungaling ka, walang ginawa ang Diyos na bakla. Believe me, mga kapatid, walang ginawa ang Diyos na bakla. Bakit? Because for God is not the author of confusion. Oh. Sino yung unang ginawa ng Diyos na tao? Sino yung unang ginawa niya? Si Adan, lalaki. Tama? Mula sa tadyang ni Adan, kapatid, kumuha ng isang tadyang at ginawa niyang tomboy. No, hindi. Ginawa niyang woman, babae. Tama? Kaya mamaya, Garcia, pag uwi mo, bilangin mo yung tadyang mo, kulang. Bilangin mo, ang sabi ko, kulang, hindi sobra, bilangin mo, yan. Ilan dito sa kabila? Ilan dito sa kabila? Magkaiba bilang. Bakit? Kasi kinuha ng Panginoon yung tadyang natin na isa at ginawa niyang babae. Amen. Kaya kayo mga babae, wala kayo kung wala kami. Hindi naniniwala? Naniniwala ba kayo? Hindi. Wala kayo kung wala kami. Tama? Tama. Kaya, huwag nyo kaming awayin. Huwag nyo kaming awayin, Amen. Mga babae ang tinatanong ko. Mga babae, huwag nyo awayin ang mga lalaki. Wala, ayaw nila. Gusto nila away talaga. Huwag nyo awayin mga ladies ang mga lalaki, Mga babae. Amen ba, mga ladies? Yan, wag nyo kaming aawayin kasi isipin nyo na lang, kung wala kami, wala kayo. Ayaw nilang tanggapin. Wala tayong magagawa doon. Amen? Tere, wag mo awayin si Lawrence, Wala siya, wala ikaw. Kulang na ngayon tadyang namin, inaamoy nyo pa kami. Hindi, nagbibiro lang ako, Pero subukan yung bilangin. Hindi ako nagjo-joke. Alright, so, saan tayo magsisimula para mailagay natin, ano mang gagawin natin, maging mismo ang ating sarili ay mailagay sa kaayusan. Amen? So, what's the number one? Number one, ilagay mo muna, kinakailangan malinaw muna na tinanggap mo si Kristo. Amen? Alright. Pangalawa, mga kapatid, alamin mo muna kung ano ang priority mo simula nung tinanggap mo si Kristo. Amen. Amen. Ngayon tinanggap mo si Kristo, ano ngayon o sino ngayon at ano-ano ngayon ang priority mo? Alright. Let's go to Matthew chapter 6, verse number 33. Nandiyan na kayo? Wala pa? Ayan, okay. Para malinaw sa atin. Ano sabi ng Bible dito? Verse 33, ready read. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, malinaw ba dyan, mga kapatid? Pag tinanggap natin si Kristo, kapatid, we are now belong to the kingdom of God. Amen? And if we are now belong to the kingdom of God, what must be our priority? And who is our priority? Nakikinig tayo? Sinong priority mo ngayon kung tinanggap mo si Kristo? Dapat si Kristo. Anong priority natin ngayon? Kingdom of God. Amen? Kaya makita nyo, anong sabi ng Biblia? But seek ye
first the kingdom of God. Amen. Tingnan nyo to. Saan natin ipinagpapalit ang Panginoon? Lagi. Ano ang inuuna natin palagi? Tingnan nyo dun sa verse number 31. Anong sabi ng Bible dito? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Amen? Alam nyo kung saan natin pinagpapalit ang Diyos? Anong pagkain? Tama? Saan natin pinagpapalit ang Panginoon? Iinumin. Saan natin pinagpapalit ang Panginoon? Sa mga damit natin. Anong sabi ng Bible dito? For after all these things, do the Gentiles seek. Ano ang mga hintil sa mga Hudyo? Ang mga hintil para sa mga Hudyo ay mga walang Diyos yan. Kaya kung wala kang Diyos, ang inuuna mo yung sarili mo. Material na bagay. Nakikinig? Yun ang inuuna lagi. Pag wala kang Diyos, hindi mo tinanggap si Kristo, anong uunahin mo? Kakainin mo, iinumin mo, dadamit mo, pera mo, kung ano-ano mga material na bagay. Pero sino yung mga yon? Yan yung mga unbelievers. Walang Diyos. Amen? Samantalang sabi ng Bible dito mga kapatid, For after all these things, do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things, but, tanong ko dito mga kapatid, pakinggan nyo na maigi, sundan nyo ako. Sino yung mga tumanggap kay Kristo? Pakitas ulit. Yan, okay. Sino tayo? Anak tayo ng Diyos. Saan tayo kabilang? Kabilang na tayo sa kingdom ng Diyos. Amen. Ang tanong ko, simula ba nung tinanggap natin si Kristo, hindi na ba natin kailangan kumain? Sumagot naman kayo. Kailangan natin kumain o hindi na? Kailangan, di ba? Nung tinanggap natin si Kristo, buhay ka pa, siyempre kailangan mong kumain. Tama? Nung tinanggap natin si Kristo, kailangan ba nating uminom o hindi na? Pakiulit yung sagot. Depende. Di ba? Depende sa iinumin. Kung anak ka na ng Diyos, mga kapatid, hindi ka na umiinom ng alak. Kasi ang alak, sa demonyo yan. Kaya wag na kayong uminom ng alak. Nakikinig. Pero tubig umiinom tayo. Sinong umiinom ng soft drinks? Wow, you're good. Ha? You're lying. Sinong umiinom ng soft drinks? Ayun, lahat tayo. Tama? Ako minsan-minsan lang kasi wala akong pambili. Pero, simula nung tinanggap natin si Kristo, kailangan pa rin nating uminom nang hindi kontra sa ating pananampalataya. Okay. Nung tinanggap natin si Kristo, kailangan pa ba nating magdamit? Kailangan. Ang sabi ng Panginoon, hindi kaya alam ng Diyos na kailangan mo ito? Nakikinig kayo mga kapatid? Hindi kaya alam ng Diyos na kailangan natin kumain? Hindi kaya kailangan ng Diyos na kailangan natin din ng damit? Hindi kaya kailangan ng Diyos na kailangan din nating uminom, kumain ng hindi kontra sa ating pananampalataya? Nakikinig? Alam ng Diyos yan. Subalit, anong sabi ng Panginoon? But, pakidugtungan ngayon, but, come on, dugtungan nyo yun, hindi nyo alam, but, seek ye first the kingdom of God. Amen? Ikaw at ako, kailangan natin kumain, kailangan natin magdamit, kailangan natin yung mga basic needs natin, but seek ye first. Amen? Para hindi magulo ang buhay natin. Nakikinig? Unahin natin yung dapat unahin, sapagkat mga kapatid, pagka hindi natin inuna yung dapat nating unahin, magulo ang buhay. Amen. Uunahin mo yung damit mo, wala ka namang Diyos. Para saan yun? Uunahin mo yung iinumin mo, wala ka namang Diyos. Kaya maraming inuuna yung iniinom
pero walang Diyos. So, iniinom nila kahit kontra na sa kanilang pananampalataya. Kaya makita mo, marami nagsasabi, oh, may Kristo ako, pero umiinom ng alak. Oh, marami nagsasabi, oy, may Kristo ako, tinanggap ko si Kristo. Pero mga kapatid, naninigarilyo. Oh, marami nagsasabi, tinanggap ko si Kristo, pero nagmumura. Oh, pero marami nagsasabing tinanggap ko si Kristo, mga kapatid, pero nagdodroga. Oh, hindi mo na kailangan yan. Ang kailangan natin, mga kapatid, yung mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Yan. So, tandaan nyo yan, ha? Seek ye first the kingdom of God. Amen? Can you do that, mga kapatid? Can we learn to seek God first before anything else? Because the truth is, mga kapatid, unahin mo yung hindi mo dapat unahin. Gugulo ang buhay mo. Naunawan nyo, mga kapatid? Now, okay. Ito pa ang gusto kong mailagay natin sa kaayusan. Alright. So, tandaan nyo na, basic yun, that's the foundation. What's the foundation? Jesus. Amen? Gusto mo ng decente na pamumuhay? Who is the foundation? Jesus Christ. Okay, nakikinig tayo, mga kapatid? Pangalawa, what is the foundation? Word of God. Okay, yan yung pundasyon. Nakikinig tayo? Ano ang pundasyon ng kaayusan, kapatid? Salita ng Diyos. Sino ang pundasyon ng kaayusan? Jesus Christ. Alright, nakuha niya, that's the foundation. That's the foundation. Nakikinig tayo? Ayan. You cannot put all things done decently and in order if you don't have the foundation. Okay? Nakikinig? Sino ang pundasyon ng kaayusan? Jesus. Alright. That's the foundation, ha? Okay? Pangalawa, ano ang pundasyon ng kaayusan? Word of God. Okay? Nakikinig? Don't you forget that who and what. Okay? Nakikinig? Nakikinig? Now, let's go now to the first point. Alam mo, pag may Kristo ka, the foundation, pag may salita ka ng Diyos, the foundation, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, alam mo ngayon kung paano ilagay ang isang bagay sa kaayusan. Alright? Nakikinig? Ulitin natin. Sino ang pundasyon natin sa kaayusan? Jesus. Ano ang pundasyon natin sa kaayusan? Word of God. Alright. That's the foundation. Now, let's go to the first point. To the first point. Number 1, put your finances decently and in order. Nakikinig, mga kapatid? Ngayon, kung may Kristo ka na, may pundasyon ka na, may salita ka ng Diyos ngayon, may pundasyon ka na, ngayon, ilagay natin ngayon, kapatid, ang ating finances sa kaayusan. Nakikinig? Nakikinig? Ilagay natin ngayon sa kaayusan. Kasi napakahalaga, mga kapatid, yung financial natin ay mailagay sa kaayusan. Dahil, makinig kayo, dahil maraming mga anak ng Diyos na hindi maayos financially. Nakikinig tayo, mga kapatid? Kasi dito na lang sa atin, nakikita ko, di kayo marunong, maraming hindi marunong magbigay. Nakikinig? Hindi marunong magbigay. Katulad ngayon, nagkaroon tayo ng commitment sa lote. Kumonte yung tithes natin kasi hindi na kayo nagbibigay sa tithes. So, ibig sabihin, mga kapatid, you do not know how to put decently and in order your finances. Oh, yan. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi nyo alam kung anong priority nyo. Hindi nyo alam kung anong uunahin ninyo. Makinig kayo. Ano mang gagawin natin, lagi tayong pupunta sa pundasyon. Naunawan nyo yung sinasabi ko? Huwag kayong
Katulad halimbawa, o baka sasabihin nyo, naku, hindi mo muna ako makakating kasi may trabaho ako. Tignan nyo kapatid ha, today is Sunday. Ha? What must be the first? Ha? It must be Sunday. Amen? Why Sunday? Because this is the day when the Lord Jesus Christ was resurrected. Kaya ano sabi ng Panginoon? O magtipong kayo pa ng ganyang araw, unang araw, para hindi nyo makalimutan. What is the first day? What is the first day? Ano nangyari sa unang araw sa isang linggo mga kapatid? This is the day where the Lord Jesus Christ, or when the Lord Jesus Christ was raised from the dead, rose from the dead. Ibig sabihin kapatid, buhay yung Kristo natin, hindi patay. Amen. So kung meron tayong Diyos, sino yung Diyos natin kapatid? God, our God is not the author of confusion, but of peace. Nakikinig? Kung meron kang Diyos ng hindi pagkalito, kapatid, dapat maayos ka. Bakit? Kasi hindi ka lito. Alam niyo kung kailan magulong buhay natin? Kung tayo ay lito. O ano ba yun? Linggo, magsisimba ba ako? Hindi. Ay, hindi na lang. Yun, lito ka. Naintindihan niyo mga kapatid? Pero kung may Kristo ka, may salita ka ng Diyos, may Diyos ka na totoo, hindi ka malilito. Alam mo kung bakit? Ang sabi ng Biblia, huwag ipagpapaliban ang araw ng pagtitipon. O hindi ka lito. Tama? Alright. Now, let's go to ating first point. Put your finances in order. Amen? Put your finances decently and in order. You know, the word decently, same also as the word honestly or honesty. Amen? Alam mo, pag decente ka, honest ka. Naintindihan yung sinasabi ko? Pag decenteng tao ka, honest ka. Hindi ka magulo. Nakikinig? Hindi ka magulo. Alam nyo ba ibig sabihin ng honest? Pag honest ka, honesty or honestly or honest, it means without cheating. Hindi ka nag-cheat. Nakikinig? Ha? Kaya ka nakakapag-cheat kasi hindi ka honest. Pero kung honest ka, kapatid, ay hindi ka mag-cheat. Amen? Decente ka. Decently means decorously. Anong ibig sabihin ng decorously? Maayos, marangal, decente, mapitagan, hindi masagwa, maginoo, hindi malaswa, maayos ang asal. Nakikinig? Kaya nga sabi ng Bible dito, Romans 13:13, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and inveighing. Ano sabi niya? Mamuhay tayo na matapat. Mamuhay tayo na may kaayusan. Hindi magulo. Nakikinig? Hindi magulo. And drunkenness, sabi niya, not in rioting, magulo, not in drunkenness. Ibig sabihin, the word drunkenness, it means intoxication. Intoxicant. Drunkenness. Okay? Lango. Lasing. Nakikinig kayo? Na, makinig kayo. Makinig. Maganda ito. Anong ibig sabihin ng intoxication? Pakinggan nyo ito. Sa lingwahe natin, lango ka, lasing ka. Makinig. But, ito magandang ibig sabihin. Pag sinabi mong nakainom ka, lasing ka, ito. An abnormal state that is essentially a poisoning. Nakikinig? Pag nakainom ka, abnormal ka. Pag nakainom ka ng alak, abnormal ka. Okay, nakuha nyo? Wala ka sa normal na pag-iisip o kalagayan. Okay? Not in chambering. You know the word
Not in chambering means sexual immorality. Nakikinig kayo mga kapatid? Sexual immorality. Yan. So maaring gumagamit ka ng ibang babae or ibang lalaki or nagsasama kayo na hindi naman kayo sa kasal. Anong ibig sabihin yan? That is sexual immorality. Amen? Wantoness. Anong ibig sabihin ng wantoness? Debauchery. Ibig sabihin, mahalay, kahayupan sa Tagalog, masamang pamumuhay. Nakikinig? Kaya nga napakalaga mga kapatid, pagka alam natin kung paano ilagay sa kaayusan ng isang bagay, lalong-lalo na makinig kayo, pagdating sa pera. Maraming hindi maaayos pagdating sa pera. Na makinig kayo, patutunayan ko sa inyo na pagka hindi tayo maayos sa pera, yan ang ugat lahat ng kaguluhan, kasamaan. Nakikinig kayo mga kapatid? Now let's go to 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Naku, sasabihin ko sa inyo. Kaya nga mga kapatid, commit to put our finances decently and in order. Amen? Now, tinan nyo. Kasi, naku, grabe sa inyo. Grabe, sasabihin ko sa inyo. Napakaraming mga nagsasabing anak ng Diyos, pero magulong buhay. Tama? I-check mo yung giving, hindi marunong magbigay ng tithes. Makinig kayo, alam nyo, pag hindi kayo marunong magbigay ng tithes, magulo kayo sa finances, sasabihin ko sa inyo, God will not bless you financially. Nandiyan na kayo? 1 Timothy chapter 6. Nandiyan na kayo? Okay, anong sabi ng Bible dyan? Magsimula tayo sa verse number 6. 1 Timothy chapter 6, verse number 6. Basahin natin, sundan nyo ako habang binabasa ko. Ano sabi ng Bible dyan? But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out, and having food and raiment, may pagkain ka, may damit ka, let us be therewith content. Ano sabi niya? Makontento ka na. Saan ka makukontento? May pagkain ka, may damit ka. Tama? Bakit? Sapagat sabi ng Biblia, for we brought nothing into this world. Namulat ka, namulat ako dito, namulat tayo, wala tayong dala. Aalis tayo, wala rin tayong dala. Do you believe me? Tuloy natin. But they that will be rich fall into, ulitin natin. They that will be rich fall into temptation. Ano sabi ng Biblia? Hindi sinungaling ang Bible. Yung mga mayayaman, sabi niya, babagsak sila sa tukso. Tama? And snare, mga patibong. And into many foolish and hurtful lusts. Saan sila babagsak? Sa mga kamangmangan at nakakasakit na kalaswahan. Nakikinig tayo? Which drawn men into in destruction and perdition. Yun, doon sila mapapahamak. Saan napapahamak mga kapatid? Napapahamak sa tukso ng kayamanan. Nakikinig? Kaya marami. Tinan nyo to. Bago natin basahin yung next verse, tinan nyo, dahilan sa pera, maraming naghihiwalay na mag-asawa. Do you believe me? Amen. Dahilan sa pera, mga kapatid, walang kaayusan sa pera, nag-aaway-away mismo ang buong pamilya. Dahilan sa walang kaayusan sa pera, mga kapatid, nag-aaway-away mismo ang mga magkakapatiran. Amen? Dahilan sa pera, mga kapatid, nagkaka-offenan ang mga magkakapatiran. Dahilan sa pera, makinig kayo mga kapatid, nagyayabang tayo. Amen.
Dati nung wala ka pa namang sasakyan, binabati mo yung mga naglalakad kagaya mo noon. Ngayon may sasakyan ka na, ang taas na ng noo mo. Mas mataas pa sa langit. Ha? Naunawa niyo mga kapatid itong sinasabi ko? Noon wala ka pa namang naipatayong building mga kapatid. Mababa pa ang noo mo. Ha? Ibig sabihin, kumpleto pa buhok mo. Ba tayo nakarating doon? Pero nakapagpatayo ka ng building, ang taas na ng noo mo. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Amen? Mag-ingat tayo sa kayamanan. Ha? Mag-ingat tayo sa pera, mag-ingat tayo sa finances, sapagkat yan madalas na gamitin ng dyablo para tayo matukso. Nakikinig? Para tayo pabagsakin. Amen? That is why we must learn to put our finances in order. Amen! Ay naku, sasabihin ko sa inyo, ang dami ako nakita, nag-abroad lang, pagdating sa abroad, iniwan na, hindi na bumalik sa kanyang pamilya. Nakikinig? Nag-abroad lang mga kapatid, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng kotse, nakabili ng lupa, nakabili ng ganito, nakapag-put up ng business, mayabang na. Nakikinig tayo? Alam mo, pinakamaganda, anumang meron ka, tandaan niyo mga kapatid, ito, simpleng prinsipyo sa buhay. Makinig kayo, kahit kayo lahat tayo. Ano mang meron ka, huwag mong kakalimutan na ang paa mo dapat nakalapat pa rin sa lupa. Nakikinig? Sapagkat pagka medyo umaangat ka, financially umaangat ka, mga kapatid, materially, huwag mong kakalimutan na ilapat pa rin yung paa mo sa lupa. Kasi pag umangat ka rin, bagsak ka, pilay ka. Agree? Agree with me mga kapatid? Mahirap yung pati ikaw umangat. Di ba? Nakikinig tayo mga kapatid. Ang pinakamaganda, whatever you have, tandaan nyo yan, anumang oras pwedeng mawala yan. Amen! Now, let's go to verse number 10. Can you read it loudly, mga kapatid? Verse number 10. Come on, everybody read. Ready? Read. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through faith with many sorrows. Nakikinig mga kapatid? Mapait ang kalalagyan mo, kalalabasan mo kapatid, pagka ikaw ay mapaibig ng pera. Nakikinig? Naniniwala ako mga kapatid na hindi masama ang pera. Do you believe that? Naniniwala din ba kayo na hindi masama ang pera? Mga kapatid, hindi masama ang pera. Kung sinasabi niyo, pastor, hindi ako naniniwala sa iyo, masama talaga ang pera. Akin ang pera mo. Come on. Pero kailan nagiging masama ang pera? Linawin natin mula sa talata. Kailan? Kailan? Come on. When you fall in love with money. Amen? Pag napaibig ka sa pera kaysa Diyos, bagsak ka. Hindi kayo naniniwala doon? Ano sabi ng Bible diyan? For the love of money is the root of all evil. Amen? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat lahat ng kasamaan. Amen? Di ba? Pag may pera tayo, nagyayabang tayo. Pag may pera tayo, nakalimutan natin na magbigay ng ating tithes and offerings. Pag may pera tayo mga kapatid, nakalimutan natin yung commitment natin sa ating simbahan. Amen. Pag may pera tayo mga kapatid na naloloko, nawawala yung paglago ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi ng Bible dito, they have erred from the faith. Amen. Napapalayo sa pananampalataya, lumalayo sa gawain ng Diyos, lumalayo sa ministry, lumalayo sa simbahan. Bakit? Gawa ng napaibig sa pera, hindi na napaibig sa Diyos.
Kaya ang pinakamaganda mga kapatid, iayos nyo muna yung inyong finances. Nakikinig? Alam mo ganito, tuturuan ko kayo. Pagtanggap mo ng sweldo mo, dapat alisin mo na kaagad yung tithes mo. Abay, walang nag-amen eh. Ha? Ulitin natin. Pagtanggap mo ng sweldo mo, dapat tanggalin mo kagad yung alin? Tithes. How much is our tithes? Magkano ang tithes natin? The 10%. Amen? Oh, tanggalin mo na kagad yung 10%. Tanggalin mo na kagad yung love offering mo. Tanggalin mo na kagad yung commitment mo. Amen? Pagtanggap mo pa lang, tanggal na kagad yan. Alright. Okay, tanda nyo, ang pinag-uusapan natin is putting our finances orderly. Amen? Putting our finances orderly. So pag natanggap mo yung sweldo mo, ano kaagad ang tatanggalin mo? Tithes. Alright. Anong susunod? Offering. Anong susunod? Commitment. Alright. Ano naman ang susunod na sasabihin nyo? Ang dami naman. Makinig ka. Huwag kang magrereklamo. Dapat ka magpasalamat ka sapagkat nasa simbahan ka na tinuturuan tayo na magkaroon ng bahagi sa gawain ng Diyos. Makinig ka. Hindi ka man magbigay ng tithes, hindi ka man magbigay ng offering mo, love offering mo, hindi ka man magbigay ng commitment mo. Makinig ka. Mauubos din naman yan. Talagay mo. Pag hindi ka ba nagbigay ng tithes mo, ng love offering mo, ng commitment mo, sa palagay mo, hindi naman mauubos yan. Come on, sumagot kayo sa akin. Mauubos pa rin o hindi na? Mauubos din yan. Ang malungkot niyan, naubos yan, na hindi mo naibigay yung obligasyon mo sa Diyos. Alright. Ano ngayon ang kaso mo pag hindi mo naibigay yung obligasyon mo? Cheating. Dishonesty. Nakikinig mga kapatid? Now, bigyan ko kayo ng halimbawa sa Biblia ng mag-asawa na nag-cheat sila sa Panginoon. Nagsinungaling sila sa Diyos. I hope you know them. May kilala ba kayo sa Bible? Ha? Sino kaya yon? Sino yon? Yung mag-asawa, nag-commit sila pero hindi nila binigay sa Panginoon. Sino yung mag-asawang yon? Sino? Ananias and Sapphira. Amen? So let's go to chapter 5 in the book of Acts. Tignan natin, chapter 5. Okay? Book of Acts. Okay, sundan nyo ako habang binabasa ko. Come on, everybody. Open your Bible. Wala nakatunga nga. Pinakamaganda mga kapatid, nagbubuklat tayo lahat ng Bible. Amen? Okay, tinan nyo, ang ganda niyan. Ano sabi ng Bible diyan? But, nandiyan na ba kayo? Nandiyan na ba kayo? Babae naman yung sumasagot. Buti pa yung babae. Nandiyan na ba kayo sa talatang yan? Bakit takot na takot kayo mga lalaki kayo? Oh. Ano sabi ng Bible diyan? But a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, anong ginawa nila? Sold a possession. Nagbenta sila ng kanilang mga ari-arian and kept back price of a part of the price. His wife also being privy to it and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why had Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Now, tingnan niyo, pansinin niyo ito. Sabi ng Panginoon, kasi nangako itong mag-asawa na pag nabenta yung kanilang ari-arian, ibigay na nila yon buo sa Panginoon. Amen? Ayan. Subalit, nung nabenta na, ano ang ibinigay nila mga kapatid? Anong binigay? Tingnan nyo sabi ng Biblia, and kept back part of the price. Ibig sabihin, yung buo na pinagbentahan.
Pero, dahil nung nakita nila na medyo malaki yung pinagbentahan, nagkasundo ang mag-asawang ito nang ibinigay na lang nila ay certain part. What do you mean by certain part? Konting bahagi. So it means hindi na buo. Nakikinig? Samantalang ang promise na buo na ibibigay nila pag nabenta nila yung kanilang ari-arian. Pero nung nabenta na, nakita nila, uy, sweetheart, malaki pala ito. 10 million pala ito. Huwag na nating ibigay. Kay Pedro ito, kay Pastor Pedro. Bigay lang natin yung certain. Anong ibig sabihin ng certain? Kapiraso lang. Alright, nakuha nyo? Ito ngayon, ang kumpronta ngayon ni Pedro, hindi naman alam ni Pedro to. Ako, di ko naman alam yung ginagawa nyo. Pero alam ko sa inyo dito, hindi kayo honest sa pagbibigay ng tithes. And some of you, maaring nagbibigay kayo, pero anong binibigay nyo? Hindi yung buo, kundi certain part. Now, let's go to the next. So anong sabi ni Peter sa kanya? Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Maliwanag. Anong binenta nila? Lupa. Tama? Kaya alam niyo yung mga kapatiran, mga baptist nung araw, naku, sabi ko sa inyo, normal na nagbebentahan sila ng kanilang mga ari-arian para ibigay sa gawain ng Diyos. Ganun sila katapat. Amen? Ha? Palagay nyo, kaya ba natin gawin ngayon, mga kapatid? O baka meron kayong lupa dyan na hindi na ginagamit, ibenta nyo, ilagay natin sa gawain ng Diyos. Amen? I-invest natin sa gawain ng Diyos. Amen? O, tinan nyo dito kanino nagsinungaling ang mag-asawa? Is it kay Peter or to the Holy Ghost? Banal na Espiritu. Amen? Doon sila sa nagsinungaling. Makinig kayo. Kung kayo ay hindi nagbibigay ng tithes and offering commitments, hindi kayo nagsisinungaling sa pastor, nagsisinungaling kayo sa Diyos. Wala nang nag-amen. Wala nang nag-amen. Tama? So palagay ko maraming gumagawa dito, hindi talaga kayo honest, nagbibigay ng tithes and offerings, commitments. Ito nangyari. Alright. Abangan natin kung ano nangyari. Verse number 4. Nandiyan na kayo? Pero bago yon, pakinggan nyo na may gito. Pag hindi kayo nagbigay, honestly, doon sa tithes na dapat ninyong ibigay, alam nyo ba, you're cheating. You are cheating. Nakikinig? You are lying. Nag-cheat ka, nagsisinungaling ka. At tandaan ninyo, bakit ka nakapagsinungaling? Sapagkat filled ka ng Satanas. Puspos ka ng dyablo. Nakikinig? Kasi hindi ka naman magsisinungaling kung hindi ka puspos ng dyablo. Kung puspos ka ng Holy Spirit, hindi ka mag-cheat. Kung puspos ka ng Holy Spirit, hindi ka maglalay. Amen! Kung puspos ko ng dyablo, diyan ka mga yung mag-cheat. Uy, malaki pala itong pinagbentahan natin, sweetheart. Huwag nang ibigay. Magbigay lang tayo kunti. Amen? Ito ngayon nangyari. Whilst it remained, was it not thine own, sabi ni Pedro sa kanya, and after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived these things in thine heart? Bakit ito nabuo sa puso mo? Thou hast not lied unto men, but unto God. Sabi ni Pedro kay Ananias, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling ka sa Diyos. And number 5, nandiyan na kayo? And Ananias, hearing these words, fell down. Nung narinig niya ito, bumagsak si Ananias and gave up the ghost, and great fear came on all them that heard these
things. On the spot, mga kapatid, pinatay ng Diyos si Ananias. Nakikinig kayo? Na ang tanong, Pastor, pwede bang maari bang mangyari sa panahon natin? Halimbawa, nangako ako sa Panginoon, ito yung ibibigay ko, hindi ko naman ibigay. Pwede bang gawin pa rin ng Diyos yung ginawa niya kay Ananias? Exactly, pwede. Pastor, maraming beses ko na yan na hindi ginagawa. Nangako ako, pero hindi ko tinupad yung pangako ko. Buhay pa naman ako, Pastor. Hindi pa naman ako namamatay. Wait ka lang. Nakikinig kayo? Maghintay ka lang sandali. Oo. Ha? Pinatay. Namatay. Nakikinig mga kapatid? Namatay si Ananias. At ito matindi. Habang binubuhat yung bangkay ni Ananias, and the young man arose, wound him up, and carried him out, and buried him. Inilibing na yung bangkay ni Ananias. Hindi na sila naglamay. Sabi ng Bible dito, inilibing tama? Bakit? Kasi hindi magandang gayahin yun. Hindi na pwedeng magandang pangit naman paglamayan yung, bakit namatay si Ananias? Hindi kasi nagsinungaling ito sa Diyos. Hindi na nila pinaglamayan, tama? Anong ginawa mga kapatid? Inilibing na kagad. Ito malungkot. Meron pang susunod na nangyari. And it was about the space of 3 hours. Pagkatapos ng 3 oras namatay si Ananias, after, when his wife, not knowing what was done, walang kaalam-alam sa pangyayari, came in. Yan, dumating na si Mrs. Nakikinig kayo? Dumating na si Ananias, and Peter answered unto her, tell me, whether ye sold the land for so much? And she said, yeah, for so much. Tinanong niya si yung misis, nabenta niyo ba ng malaking halaga yung inyong lupain? Sabi niya, opo, Pastor. Then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Sabi ni Pedro doon sa misis, si Mrs. Sapphira, bakit kayo nagkasundo na tuksuhin, kontrahin, magsinungaling sa Diyos, sa banal na Espiritu? Ano sabi niya? Behold, the feet of them which have buried thy husband, inilibing kagad. Malinaw to, tama? Wala nang lamay-lamay. Wala pang kaalam si Mrs., kaalam-alam. Are at the door and shall carry thee out. Then fell she down straightway at his feet and yielded up the ghost. Nakuha niyo? Anong nangyari kay Sapphira? Namatay din. And the young man came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. And great fear came all upon the church, and upon as many as heard these things. Kita nyo? Anong nangyari sa mag-asawang nagsinungaling? Pinatay kaagad ng Diyos. Namatay kaagad dahilan sa kanilang kasinungalingan. Nakikinig tayo? Nakikinig tayo? Kaya bago ka mamatay, makinig ka, iayos mo na yung finances mo. Naunawan niyo ako, mga kapatid? Bago ka patayin ng kasinungalingan mo, nagbibigay ka ng tithes mo, hindi totoo. May commitment ka, hindi mo ginagawa. Nakikinig, mga kapatid? What is commitment? Commitment is an agreement that you put into action deliberately. Amen? Nakikinig, mga kapatid? And ano ang issue, mga kapatid? Every agreement, there is a trust issue. Nakikinig? Nakikinig kayo, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, pag nag-commit tayo sa Panginoon, tandaan ninyo, ang kasunduan natin dito,
Diyos. Ang tanong ko, mga kapatid, hindi ba mapagkakatiwalaan ng Diyos? Palagay nyo, para sa inyo, hindi ba mapagkakatiwalaan ng Diyos? Hindi o mapagkakatiwalaan? Ba't ayaw nyong gawin yung commitment ninyo? Ha? Nakikinig mga kapatid? Linaw to, namatay ang mag-asawa because they cheat. They lied. Amen? They're cheating. Nakikinig mga kapatid. Makinig kayo. Huwag kang mag-cheat sa tithes mo. Huwag kang mag-cheat sa offering mo. Huwag kang mag-cheat sa commitment mo. Nakikinig kayo mga kapatid? Maniwala kayo sa akin. Kaya ang pinakamaganda, ilagay ninyo ang inyong finances sa kaayusan. Nakikinig? Nakikinig, amen. O, tinan mo itong mag-asawang ito, namatay sila. Bakit sila namatay? Hindi maayos ang kanilang finances. Hindi natin pinag-uusapan how much is your tithes. Ang pinag-uusapan natin, give your tithes honestly. Amen. Ha? Ganun yun, para maayos tayo financially mga kapatid. Tanggalin mo na yung tithes mo, tanggalin mo na yung offering mo, tanggalin mo na yung commitment mo. Then, sasabihin ko sa inyo, matututo ka na merong kaayusan sa iyong finances. I hope nagkakaunawan tayo. Amen? Alam nyo, hindi lahat may nagtuturo sa inyo ng ganito. Nakikinig? Ha? Nakikinig ba kayo sa sinasabi ko? Hindi lahat ay may pagtuturo ng katulad ng ganitong pagtuturo natin sa ating simbahan sa buhay ninyo. Amen? Alright, so I hope may natutunan tayo. Tumayo lahat at can you shout amen kung may natutunan kayo? Okay, napakaganda yan. Dakilang Diyos, salamat po sa amin po narinig. I-bless nyo ito, Panginoon. In Jesus' name, amen. Alright, remain standing. Umawit tayo.